buhay na dadalhin po sa atin ng ating mahal na kapatid na si Brother Errol Pagkugan. Ay, magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Kumpleto ba tayo? Ay. Sabi nga ng kanta kanina, the king is alive. Kung ang hari ay buhay, at nasa langit siya, bilang isang Kristiyano, dapat tayong maghintay sa kanyang pagbabalik. Magandang hapon sa ating lahat ulit. Sa text na binasa ng ating pastor ngayon ay hindi lahat yun ay papaliwanag natin. Hindi lahat yun. I-wrap up ko lang yung sa 1 to 6 muna. Yan, para makita natin yung pagkasunod-sunod ng istorya. Sabi sa 1 to 3, sabi dito, dahil si Kristo yung naghirap, dapat lang na maging handa rin tayong maghirap. Maliwanag siguro mga tayo na dapat lang maging handa rin tayo. Dahil maraming Kristiyano yung parang kinukutya rin. Diba? At yung paghahandang tinutukoy dito ay yung pagtingin sa pupuntahan bilang mga Kristiyano. Na ito yung kalwalhatian na sigurado sa mga tunay na tumanggap kay Kristo. Sabi sa verse 2, dapat sumunod na kayo sa kalooban ng Diyos. At kaya huwag na kanyang gawin ang mga ginagawa ninyo noon. Mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, puno ng kahalayan, ang buhay noon at sinusunod ninyo ang nasa ninyong laman. Yan, yung verse 3. Sinusunod na ninyo ang kalooban ng Diyos. Tapos sa 4 to 6, sabi dito, pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kung hindi na kayo nakikisama sa magugulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at hatulan ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Yung 1 to 6. At ang bigyan natin ngayon ng din ay yung 7, 1 Peter chapter 4, 7 to 9. Yan. Ito yung text natin. At ang title natin, ang nalalapit ng pagbalik ni Jesus. Yan. Ang nalalapit ng pagbalik ni Jesus. Ito yung sulat ni Pedro sa mga mananampalataya. Kasi sa mundo na ating ginagalawan ngayon, maraming tao ang hindi naniniwala sa Panginoon. Yan. Kaya basahin natin ang text sa 1 Peter chapter 4 verse 7 to 9. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Pagpalain na akong pagbasa sa banal na kasulatan. Tayo muna sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat, Panginoon, sa araw na namang ito. Salamat sa pribilehyo na inyong pinagkaloob sa amin para magtipon-tipon at mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, bago namin tanggapin ang mga pagpapalang ito, buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, para maintindihan namin ang iyong mga salita sa hapong ito. Nilalapit ko rin, Panginoon, sa iyo ang kahinaan ko na akong mensahero mo sa araw na ito. Kilala mo po ako, Panginoon. Hinihiling ko, Panginoon, ang iyong gabay
para may deliver ko ng maayos ang iyong mga salita sa amin. In Jesus' name, Amen. Thank you. Sa ating binasa, malapit na ang katapusan ng mundo. Malapit na ang katapusan ng mundo. Ano po itong sinabi dito na malapit na ang katapusan ng mundo? O kaya'y nagbabadya na? Nagbabadya na malapit na nga. At ito yung sinasabi ng mga matatalinong tao, yung mga theologian, na sunod-sunod na mangyayari. Sapagkat ang lahat ng propesiya na dapat nangyari sa pagkasunod-sunod ay naganap na. Diba? Sa istorya ng ating Panginoong Hesus, magmula ng kanyang pagkabata hanggang sa uli, yung pinahirapan siya, pinatay siya, pagkatapos nabuhay siya, pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Diba? Alam naman natin yung istorya ng ating Panginoon eh. At ang susunod na hakbang ng Panginoon ay yung pinag-aaralan natin. Yung rapture. Yung kukunin niya yung mga tunay o banal. Kaya sabi sa mga Kristiyano, maghanda-handa na kayo dahil malapit na. Sabi sa Mateo 24:42-44. Basahin natin. Mateo 24:42-44. 42-44. Sabi dito, kaya maging handa kayong lagi dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng pagdating ng Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi inaasahan. Yan. Kaya darating ang panahon, sigurado, maraming tao ang magugulat. Alam niyo kung bakit? Dahil ngayon, maraming nagsasabing Kristiyano pero hindi nakikita sa kanilang buhay o sa ating buhay ang pamumuhay Kristiyano. At ito'y maaaring ang kanilang gantimpala ay mawawala. Kaya sabi dito, malapit na. Kaya kailangan nating maghanda at kailangan natin yung paghahandang may kasiguraduhan. Sino bang ayaw na maghanda kung hindi sigurado? Diba? To be sure talaga. Kailangan natin sumigurado sa ating paghihintay. At sa hapong ito, meron tayong 3 puntos habang naghihintay kay Jesus. Laging alerto o double time, laging malakas, laging magkakasama. Yung tinatawag ng laging yung pagkakapatiran, yung fellowship. Alerto. Yan. Yung una, laging alerto. Malapit na ang katapusan. Hindi yung katapusan dito mga kapatid, sinasabi dito na malapit na ang sahod. Hindi yun. Ano ba itong katapusan na tinutukoy dito? Ito yung itinuturo sa atin ng ating pastor. Pinagsisikapan nating tapusin. Ito yung eschatology, the study of last days, yung mangyayari sa mga huling araw na sunod-sunod na mauuwi sa pagbabalik ni Jesus. At ito yung hihintay natin. Sino bang hindi naghihintay sa pagbabalik ni Jesus? Na dapat lang na maging alerto tayo sa paghahanda. O mag-double time tayo, mga kapatid. Ito yung paghari niya ng 1,000 years na taon, yung paghukom, yung pagkasunod-sunod. Kung saan mapupunta ang tao, sa impyerno o sa langit. At ito'y makita natin sa Book of Revelation. Yung favorite ni Brother Saldi. Book of Revelation. At ang susunod na mangyari na maghudyat na malapit nang dumating si Jesus ay yung tinatawag nating rapture. Itong rapture, pwedeng mangyari ngayon. Sa oras na ito, sa araw na ito. Di ba? Na halimbawa ito noon, yung the story ng Left Behind, kung ano naman yun, yung pelikula, di ba? Kung paano mangyari. Boom! Parang ganun. Bigla na lang nawala yung mga tao.
yung mga tunay na Kristiyano. At ang natira doon, yung pare. At sabi doon, bakit ka naiwan? Kasi nangangaral ako pero hindi ko isinasabuhay yung pinapangaral ko. Yun yung aral na makita natin doon sa istoryang yon. Kaya sinabi dito, malapit na ang katapusan, yung pagkasunod-sunod sa last days. Pero ito'y nagsisimula sa rapture. At ito yung katotohanan ngayon, maraming Kristiyano ang hindi handa. Sana hindi all. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabing Kristiyano pero nabubuhay naman na parang walang Diyos. O kaya walang pagbabago sa kanilang buhay o sa ating buhay. Hindi nalingid sa atin at laganap na sa mundo kung gaano kayang-kayang linlangin ng dyablo ang mga tao. Diba? Dahil kaya niyang ikalat yung sinasabing religion without Christ. Diba? Meron ba kayong ilalang ganyan? Religion without Christ? Diba? Religion sa loob, sa labas hindi. Sila yung mga taong hindi handa. Dahil hindi tama yung pamamaraan ng kanilang paghahanda. Diba? Tulad ng isang atleta. Kung ikaw ay isang atleta, ang laro mo, track and field. Diba? Pero ang pre-practice mo, swimming. Hindi tama. Dapat yung kung ano yung tama, yun ang sundin mo. Yung tamang pamamaraan. At ang kanyang pagbabalik ay yung tinatawag sa English na imminent. Sa Tagalog, yung nalalapit na. Nalalapit na. At ito'y pwedeng mangyari ngayon na sinasabi sa Mateo 24, 37 to 39. Basahin natin. Sabi 37, Mateo 24, 37 to 39. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahonan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, wala silang kaalam-alam sa mangyayaring hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Diba? Alam naman siguro natin yung istorya ni Noe. 100 years, 120 years na ginawa yung barko. Habang ginagawa yung barko, nagpapangaral siya ng salita ng Diyos. Pero pinagtatawanan siya. Sinasabi niyang si Raulo si Noe. Kaya sabi dito, malapit na. Malapit na. Imminent o malapit na. Itong salitang imminent ganito, bigyan natin ng halimbawa. Yung mga nagmamaneho ng sasakyan. Yan, di ba yung mga nagmamaneho ng sasakyan kapag may trend, sa may release ng trend, di ba nakalagay doon 30, 20, 10. Di ba? Pag 30, malayo pa yung trend. Pag 20, medyo lumalapit na. Pag 10, talagang dyan na. Kaya maghanda-handa ka na. Di ba ganon? Habang lumalapit sa pataas yung antas ng pagiging handa, dapat ganon ang dapat natin gawin. Kaya kung 10, talagang nakahinto ka na, makita mo na yung trend, hindi ka papabanding-banding na kung ano pang ginagawa mo kung ikaw nagmamaneho. Kasi ganun ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ganun kabilis. Hindi natin alam ang kanyang pagbabalik. Pero ganun kabilis. Imminent, nalalapit na. Kung talagang pag-isipan natin ganun yung hindi natin mapipigilan yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maging alerto tayo sa ating buhay. Basahin natin yung verse 4 to 3. Yan. Sabi dito, verse 4 to 3. Verse 3, kaya wag ito talaga mahirap pag hindi ka talaga handa. Verse 4, verse 3. Kaya wag na ninyong gawin ang mga ginagawa ninyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay ninyo noon.
at sinusunod ninyo ang nasa ninyong laman. Palagi kayong titipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahihiyak at pagsamba sa inyong mga Diyos-Diyusan kung ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo noon. Binasa ko lang to dahil binalikan ko lang yung buhay ko. Yan. Before kasi ganyan. Itong buhay na ganito, yung binasa natin, ay walang maibibigay. Yan. Magbibigay lang sa atin ng kalungkutan. Ang tanong, handa ba tayo? Yung sinasabi ng mga Italiano, kusi-kusi. Kusi-kusi. Yung naghanda ka, parang hindi. Parang yes or no, ganun. O kaya patuloy pa rin na gumagawa ng labag sa kaluban ng Diyos na babalik. Tayo ba'y naghahanda o bahala na bukas? Madalas, ito may tanong na dito, madalas na tanong na to sa atin. Maraming beses na siguro natin narinig ito. Ano bang itsura ng buhay natin ng Biyernes hanggang Sabado? Yan. Baka iniisip natin na yung pakikinig o pag-church, pagsisimba natin sa isang beses sa isang linggo ay bawi na. Kung patuloy naman tayo sa kasalanan, walang pagbabago, hindi tayo naghanda. O kaya baka hindi pa tayo tunay na Kristiyano. Ito sana yung pagbabantay na dapat nating gawin. Lagi maging alerto tayo. Kaya ang paghanda at pag-abang ay isang halimbawa ng katapatan natin sa Diyos. Di ba? Kung ikaw ay security, di ba? Yung inabandona mo yung pwesto mo at may nangyari, kawawa ka. Ganyan din mga kapatid. Alam naman natin yung pinag-aralan, pag nag-rapture, naiwan ka. Kawawa ka. Kaya sabi sa Marcos 13:35-37, basahin natin Marcos chapter 13:35-37. Sabi dito, kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Maaring sa hapon o sa ating gabi, sa madaling araw o sa umaga. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat, maging handa kayo. Maging handa raw tayo mga kapatid sa anumang oras. Sa totoo lang, itong ginagawa natin ito, diba, tapos ngayon, magandang panahon. Diba? Tapos linggo. Lalo na pag nagtatrabaho ka, pwede ka naman pumunta sa parko ngayon. O mamasyal ka. Yan. Pwede ka mamasyal. Gawin mo lahat ng anong gusto mo. Pero bakit nandito tayo? Ito mga kapatid ay isang halimbawa ng paghahanda. Na dapat nating gawin. At sabi sa Book of Hebreo, pinangaralan ang mga tao doon sa simbahan na maghanda sa pamamagitan ng pagsama-sama o pagtitipon-tipon, yung fellowship ito. Hindi pa naman tayo talaga makita-kita ng personal. Ganito muna. Siguro at maganda naman yung balita na binalita ng ating pastor at paghandaan natin sa linggo. Magkita-kita tayo sa linggo, maghanda kayo. Medyo na, iwan ko, pwede na yung restaurante tulad ng mga kababayan kahapon. Di ba? Nag-fellowship sila. Iwan ko kung anong pinaghahandaan nila kahapon. Iwan ko, tanungin nyo na yung mga asawa nyo. Nag-fellowship sila na dapat ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Yeah. Basahin natin yung Hebreo 10:24-25. 10:24-25. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gayang nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Yan. Nalalapit na ang huling araw. Dito dapat laging magpalakasan
o sa pagtitipon na ang pinag-usapan natin, sabi ko na yung salita ng Diyos na nagmula sa Biblia na halimbawa ng paghahanda. Yung binasa natin, isang halimbawa ng paghahanda. Malapit na ang katapusan, pero hindi natin alam yung saktong petsa. Para ano? Para maging alerto tayo mga kapatid ng paghahanda. Kasi kung malayo pa, relax ka muna. Relax. Malayo pa eh. Kaya nga nagpapasalamat ako sa ating pastor eh. Kaya sabi ko, pastor, pag ako naman nag-message, bigyan mo muna ako ng 2 buwan. Yung malayo muna. Pero kung minsan hindi ko pa ginagawa eh. Yung malapit na dun na. Kaya dapat, pag malayo, hindi man natin alam, gampanan pa rin natin yung pagiging tunay nating Kristiyano na paghahanda. Pero ang malapit na gagalaw ka na, di ba? Na kahit hindi natin alam yung saktong petsa, dapat tapat pa rin tayo sa Panginoon na babalik. Ito yung intention ng Panginoon kung bakit ganyan ang sinabi niya. At meron ding sulat si Pablo kay Timoteo, at ang nilalaman ng sulat na ito ay kung ano ang kalagayan ng mundo pag malapit nang dumating ang Panginoon. At ang description o tinutukoy dito ay yung mga tao sa simbahan. Yung mga taong nagsasabing ang buhay ay sa Diyos, pero ang buhay naman ay kay Satanas. Walang ebidensya. Walang ebidensya ng pagbabago sa buhay. Di ba? Kung talaga namang sinasabi natin Kristiyano, meron din asana. At dapat lang na mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Kaya kung minsan, maraming tao ang naniniwala. Pati ako, yung naniniwala na rin ako na ang dyablo ay nagtatagumpay, hindi para ikalat ang satanismo o paganismo, kundi pasukin ang simbahan para linlangin sa hindi tamang katuruan. Marami ng ganyan. Akala natin tama, yung pala mali. Tulad ng prosperity gospel, madalas nating natuturo sa atin yan. Ang tinutukoy, hindi sa Diyos, kundi sa pansariling kapakanan. Ito yung sulat ni Pablo kay Timoteo, sa 2 Timoteo 3:1-4. Basahin natin para makita natin kung sino ang mga to. 2 Timothy 3:1-4. Tandaan mo ito. Ito yung sign. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang nagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Yan. Sabi, sino ba yung mga tinutukoy dito mga kapatid? Yung non-believers ba? Mga pagano? Hindi. Kundi sila yung mga, basahin natin sa verse 5. Sabi dito, ipinapalitan nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Yan. Sinasabi ito, ipinakikita nilang sila'y makadiyos. Ibig sabihin, sila'y Kristiyano. Pero, nagkukunwari lang. Ito yung kanilang ginagawa para malinlang ang iba. Yung tinatawag na, sa English to, sulat nyo, Christianity in dichotomy. Yan. Dichotomy. Dichoto, yung to, dalawa. May dalawang buhay. May dalawang buhay. Wala, hindi buhay. May dalawang buhay. Sa salita, Christian. Sa gawa, pagano. Hindi makadiyos. Marami na bang ganyan ngayon? Di ba kalat na? Kaya mag-ingat po tayo at baka ganun din tayo. Kaya ang pagsusuri sa sarili ay dapat ding gawin para sa paghahanda.
Suriin natin ang ating mga sarili kung tama ba o hindi. Tuloy natin. Iwasan mo ang mga taong ito. Lagay dito. Ano na kanyang labs? Hindi, kuwalay. Second Timothy. Second Timothy. Sabi dito, sa verse 5, sabi dito, tumatanda na tayo Tumatanda na parang sige dito 5, sabi dito sa 5. Ipinapakita nilang nakaka-Diyos sila pero hindi naman nakita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ito. Yan. Iwasan mo yung mga taong ito. Yan. Iwasan mo ang mga taong ito. Kaya sabi ni Pablo, isang katotohanan na malapit na ang Panginoon. Maraming magkukunwari na sila'y tunay na maka-Diyos. Yan. Di ba sa Pilipinas, meron na tayong appointed doon. Appointed son. Meron din nagsabi, si Kristo ay tao. Halika kayo dito para kayo masalba. Balik na rin ang payong at bubuhos ang pagpapala. Yan. Kung totoo yun, lalo na itong payong, ba't doon na tayo? Magdala tayo ng malaking payong. Naghihirap pa tayo dito? Kung totoo yung mga katuruan na gano'n. Di ba? Tatawag ko si Brother Dave, ang laki ng payong niya. Tatlong tao kayang ano. Di ba? Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Sila yung tinutukoy dito na dapat nating iwasan. Yung itinuturo nila ay pansarili. Hindi yung katotohanan tungkol sa Diyos na parating. At dito sa 2 Peter 2, ay 2 Peter chapter 2 verse 1 to 6. Makikita natin dito kung basahin natin para maniwala tayong lahat. Sabi dito, ang title pa nga dito, mga huwad na guro di ba meron? Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakahihiyan nilang pamumuhay. At dahil sa kanya, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghukom. Nakakatakot. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Hinutulan din ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora dahil sa kasamaan nila at sinunog ang lahat ang mga ito para ipakita ang mangyayari sa masasama. Salita po ng Diyos ang ating binasa. Walang labis, walang kulang. Kaya mag-ingat tayo sa mga katuruan na nanggagaling sa kanilang mga salita na hindi naman totoo. Kung wala sa Biblia, ang katuruan, isa lang itong alamat. Diba? Tulad nung alamat ng pinya, si malakas at si maganda. Yan. Parang ganun lang.
kung hindi nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya dapat maging alerto tayo mga kapatid. Mag-double time tayo. At yung pangalawa nating point ay humandang laging malakas. Sinabi dito para maging walang hadlang. Dito sa verse. Para hindi kayo makagawa ng masama at walang maging hadlang sa panalangin ninyo. Para maging walang hadlang sa panalangin ninyo. Ito yung tinatawag na focus. Yung konsentrasyon. Ano ba tong focus? Yan. Ano bang focus natin sa buhay, mga kapatid? Yung magpapayaman o sa tulad na sa simbahan, kung minsan napapansin ko rin to, yung focus. Bigyan natin ng halimbawa. Sa simula pa lang ng sermon, hanggang ilang minutes na ba ako? 10. Yung 5 minutes, yan. Focus na focus pa yung mga naririnig, nakikinig. Nakapokus pa sila. Pero yung mga magta-30 minutes na, nawawala na yung konsentrasyon. Di ba? Hindi ba nangyayari sa inyo yan, mga kapatid? Focus. Yan. Hindi tayo dapat matutulog sa araw o sa time. Habang tayo lumalago, dapat ang focus ng buhay natin ay patungkol sa Diyos. Yan, yung dapat nating tandaan. Habang tayo lumalago, yung buhay natin ay patungkol sa Diyos. Yan. Ako dati, pwede ko ring i-share yung katotohanan na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yan. Ang konsentrasyon ko sa buhay, yung walang patutunguhan. Yan. Parang nakasakay ka lang sa isang kotse na ang gulong ay triangle. Yung gumaganyan-ganyan ka lang. Walang silbi yung ganong klaseng mga kapatid kaisipan. Wala akong pupuntahan kundi puro kalungkutan dahil walang direksyon. Pero salamat sa Diyos at tinuwid niya tayo. Ganyan ang mangyayari kung hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon. Sabi nga sa Filipos 3:12 to 13, yan, ito yung focus, yung halimbawa ng pagpo-focus, 12 to 13. Hindi ko sinabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Dapat nakatingin tayo sa destinasyon. Yun. O nakapokus siya sa daang matuwid patungo sa langit. Sabi ng iba, i-focus mo muna yung buhay mo sa pagtatrabaho, pagsasaya. Pero ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay nakapokus doon sa walang hanggan. Yan ang isang paraan ng paghahanda. Ngayon, paano naman tayo lalakas? Ano bang ibig sabihin nito naman para maging walang hadlang ang panalangin ninyo? Sabi dito, para maging walang hadlang ang panalangin ninyo sa verse 7. Simple lang mga kapatid, para maging walang hadlang ang ating panalangin, we need to study the Word of God. Kasi ang pag pinag-aralan natin ang Biblia, tulad ng ginagawa natin, alam mo yung katotohanan at para maging walang hadlang ang panalangin natin. Bakit? Ano bang mas dapat? Magbasa o manalangin? Kung pagpipiliin tayo. Pero sa bagay, baka sabihin natin parehas lang naman manalangin ka, magbasa parehas. Di ba? Pero kung pagpipiliin ka, mas importante ang pagbabasa para yung panalangin natin ay tama. Yung nakaangkla sa kagustuhan ng Diyos. Kasi, o baka,
Maraming Kristiyano ang nagpipray, Lord, pagyamanin mo ako. Di ba? Pero sabi, mapalad ang mga dukha. Mapalad ang mga dukha. Baka diyan pa tayo gamitin ng Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia ay malinaw. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagpapalinaw ng pag-iisip. Hindi man tayo perfect, pero nasa tamang direksyon. Dapat isipin natin yung tamang direksyon. Kaya dapat lang na magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo paliko-liko. Sigsag yung kaisipan natin. At yung panalangin natin ay nakaangkla sa kanyang salita. Yan, yung aral, mga kapatid. Ang panguli, humandang laging magkakasama. Yan. Yung una, humandang alerto. Mag-double time tayo. Pangalawa, humandang malakas. At yung panghuli, humandang magkakasama. Yan. Sabi natin kanina, yung pangunahing sandata ni Satanas ay yung maling katuruan. Ito pa yung isa. Tandaan natin to. Ito pang isa yung pagwatak-watakin ng simbahan, ang simbahan. Kaya itong pangatlo, pag maghanda tayo na magkakasama. Diba? Mas magandang marami kayo eh. Kaya ang ginagawa ng dyablo sa mga tunay na simbahan, pinag-away-away niya. Kaya sabi dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Dito rin, sa verse natin. Sabi dito, verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Diba? Kaya dito, tinutukoy dito yung fellowship marami. Kasi kayo eh. Hindi naman magmahalan, hindi lang. Magmahalan kayo ng tapat. Kaya sinabi niya sa 1 Corinto 13:13. Basahin natin. 1 Corinto 13:13. Tatlong bagay ang nananatili. Ang pagtitiwala, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay pag-ibig. Yung sinabi dito na higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, tayo yun. Ito yung pag-ibig. Pero itong tinatawag na sinasabi ng pag-ibig, yung may pag-ibig na may pagpapatawad. Yan. Yung fervent love. Yung may effort. Yung may effort na love. Yes, di ba sa mag-asawa, minsan, mag-asawa ulit to. Pakinggan ninyo to. Anong lesson na marami tayong matutunan? Yung maraming, di ba, yung marami kang palalampasin kung mag-asawa kayo. Yeah. Kuminsan nag-aaway kayo, meron tampuhan, pero dahil mahal mo, pinalalampas mo yan. Palalampasin ko yan. Na dapat lang na gawin natin. Panalangin natin. Dahil mahal mo, panalangin mo. Na sana, Lord, paglabas niya, huwag siyang masagasahan ng tren. So, sa labas, masagasahan ng hindi ganon. Panalangin natin na maging maayos. Kasi ito isang paghahanda, mga kapatid. So, ng paghahanda ng pakikipagkapatiran. Ito isang paghahanda sa kawalang hanggan na kung saan ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay dapat na makikipagkapatiran o magpakailanman. Nung inihanda natin ang ating buhay kay Jesus, naging bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos. Ang masayang buhay na nais ng Diyos para sa atin, hindi lamang magkaroon ng pananampalataya. Kailangan din nating makiisa. Kaya sabi sa Mateo 37:39, malapit na tayong matapos, 22:37-39, sabi dito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Di ba? Tingnan kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
yung napakakapal na nakasulat sa Biblia, kinompres na nila para lang maintindihan natin. Mahalin daw natin ang ating kapwa. Ito po yung bilin sa mga nakahanda. Huwag mag-away-away. Sulatin natin yan mga kapatid. Yan yung isang aral. Yung bilin sa mga nakahanda, naghahanda. Kung naghahanda tayo, huwag mag-away-away. Sabi sa verse 9, basahin natin, tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Be hospitable. Isa rin itong payo, uutos habang naghihintay. Hindi lang sa mga Kristiyano, kundi pati sa mga tao na yung kaibigan natin na sinisiran natin ng Ebanghelyo. Ngayon, pwede na tayo magpapasok ulit dahil patapos na ang COVID. Pero nung kasagsagan ng COVID, siyempre medyo na-trap sa ating mga tanan. Di ba? At ito yung ating Great Commission kasi bilang isang mananampalataya, di ba? Ano bang sabi? Sa Mateo 28:19-20. Ating pagtatapos. Ito yung ating Great Commission. Basahin mo sa English. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito mga kapatid, kaya habang tayo naghihintay, dapat lagi tayong alerto. Mag-double time tayo. Laging malakas at laging magkakasama. In the name of the Father and of the Son and to the Holy Spirit. Amen.